Ito ang Villa Epifania. Ilang dekadang taon na ang lumipas at ngayon pinabahayan na ng mga kaluluwa. Pwede po ba na malaman yung pangalan nyo? At pwede niyo po bang galawin yung bola na nandito sa tabi ng cellphone? Yan po namin na para makausap kayo. Unfortunate. Pre, narinig mo yan? May gumalaw sa loob. May sigaw nga, babae. Open ka, pre. Today we're going to investigate the one of the most haunted house here in the Philippines, ang Villa Epifania. Ang haunted mansion ng Villa Epifania sa Santa Rita, Pampanga. Taong 1930s nang itayo ito na pinangalan. Binuo ito noong 1932 ni na Mr. and Mrs. Guanzon at isa ito sa pinakanakakilabot na mansyon sa Santa Rita, Pampanga. Villa Epifania is the most na pinakanakatakot sa Pilipinas at marami na rin ang pumunta dito. At hindi lang yon. Pinatayo ito noong 1930 at pinangalan kan Doña Epifania Guanzon. At isa lang naman sila sa pinakamayaman sa buong Pampanga. At nung panahon ng World War II, dito dinadala at minumulis siya at pinapatay sa lugar na ito. At ngayon, samahan nyo kaming mag-imbestiga at mag-explore sa lugar na ito. Sa mga oras na to, oras na nang pumunta kami. At medyo umaambon sa mga oras na to. At ang pinaka nakakatakot ba, dadaan kami sa pinakamahabang tulay, ang Mega Dike, ang pinaka nakakatakot na daan sa buong Pampanga. At sa hindi inaasahang lugar, meron kami nakitang lalaki. Bigla na lang siya nasiraan at hindi namin alam kung ano ang dahilan. Boss, tara na boss. Iniikot yung gasolina. Tara, tupos kita. Meron daw nakapagsabi sa amin, meron daw nagsisira-siraan at para makapag-hold up. Pero yon hindi na namin nakatupag dahil kailangan namin makatulong. Wala naman nangyaring masama nung naihihatid namin siya at tumuloy na kami sa pinupuntahan namin. At pagdating nga namin dito sa Santa Rita, ito na agad ang bubungad sa'yo. At kung taga Pampanga ka, alam mo ang ibig sabihin ng mga rebulto na ito. At dumaan muna kami sa pinakamalaking simbahan, ang De Casa Santa Rita Pampanga Church. Matagal na nung ipinatayo ang lugar na ito. Papunta na nga kami sa Villa Epifania, pero ang kaso, doon kaya pwedeng mautang kay Hoy. Ano ko niya? Ito balo ka magdang kayo eh. Wow, ning again magstay balo ko kanyang dalan ba? At ano ang kaso? Meron palang nagbabantay sa lugar na ito. Pero ko pa mo? Oo, pwede mag-over diba? At pinabalaan na kami na bawal mag-over the vacuum. At biglang nawala na kami ng pag-asa. Pero dahil malayo pa ang pinanggalingan namin, nagawa ko na ang hindi dapat. At nag-overvacuum na kami sa mga punto na ito. At hindi na kami nagpatumpik-tumpik. Tinignan na namin ang lugar at tinignan kung ano ba talaga ang meron dito. At ito na nga ang magbubungad sa'yo. At sa labas pa lang, ramdam mo na talaga ang pangingilabot. Hello guys, actually gabi na kami pumunta dito, 12 AM na ng gabi, pero nandito pa rin kami. Pinuntahan namin siya. Actually napakalayo, napakadaming complicated pa na nangyari, pero ngayon sana i-plug namin siya ng maayos. Sa totoo lang, hindi pa kami handa nung pumunta kami dito. Kulang sa gamit, kulang sa oras, kasi nagtatrabaho pa ako sa mga oras na yan. Hindi namin siya mapapasok sa loob. Siguro ang pinakamagandang way na lang namin dito at para mas mapakita sa inyo ng maayos ay magpa-paranormal investigation na lang kami. At nag-set up na kami para makausap na ng mga kaluluwa.
tama na. Oh, Biglang nagtanong siya kung anong kailangan ko. gusto lang namin makipag-communication sa inyo kung nandito pa ba kayo. May kaluluwa pa ba dito? Grandfather. Pre, di ba yung may-ari dito? Tama, sa pagkakaalam ko, matanda ang namatay dito. Sin. Sin, pre, kasalanan daw. Lumipat na rin kami sa isang pwesto. Alam nyo ba ang naririnig nyo niyan? Ibig sabihin lang malakas ang may kaluluwa dyan. Nag-ayos na kami ng pwesto. Nandito ba kayo? Please go. At gusto nyo kaming paalisin. Wala naman malaman kung anong pangalan mo. Pwede mo ba galawin itong bola na nandito? At sa tagal, wala pa din sumasagot. At naglakad-lakad na kami at umaasang makakapasok pa. Ito, dito, no? Open mo, pre. Ito na yung punto na gustong-gusto na namin pumasok. Ang kaso, nakasara talaga. Bumalik na lang kami dito sa dati naming pwesto. Ayun po, inuulit ko po. Kung meron po bang espiritu dito, ano po yung pangalan nyo? Pwede po ba namin malaman? Hindi na namin alam kung sino-sino na nakakausap namin. Dito muna kayo. Gusto lang po namin makausap kayo kung ano po yung nangyari dito. At meron parang may nagdadabog sa loob. I remember you. Uy, pre, I remember you. She told me. Scratch. Scratch, pre. Ikaw, pre, nanginila po ito, pre. Nakakilabot talaga sa punto na yan. Kasi, pre, totoo nga. This is strange. Purgatory. Totoo. Hindi namin naiintindihan pero nakakatakot lang dahil ano pinagsasabi niya. Alam po namin na strange po yung pagkapunta namin dito. Po namin malaman kung ano po yung nangyari sa inyo. Pag po kayo na nandito. Pati, grabe, pre, lakas ng frequency dito, oh. Lahat, pre, di maalis, oh. Nandito po ba kayo? Pre, malamig dito sa part na to, pre. Nanginilabot ako, pre. Yung mga kalahati. Ibig sabihin lang yan, mayroong possibility merong kuryente dyan o malakas talaga ang kaluluwa. At kinabahan na kami nung may dumaan na pulis. Sa totoo lang, ito yung video na hindi ko sana ipopost. Pero dahil sa inyo, gusto kong mapakita kung anong ginagawa ko sa buhay ko. Hindi naman mahirap sumugal pero ang totoo, hindi mo na alam kung saan ka na makakapunta. At ang tanging aral na napulot ko sa mga oras na to, huwag mong pipilitin pag hindi mo kaya.